Big shoutout sa inyo mga follower at mga subscriber. Magandang araw ang pagbati kong taus-pusong ipinararating. Halina kayo at saksihan ang napili kong i-content. Kung bago ka pa lang ay mag-subscribe. After na ang video ay tapusin ang tanging paksa natin na inyong mapapanood. Pag-isipan at unawain ang inilalarawan nitong buod. Ang isang pangarap kong nais mo na marating at maabot, pagsisikap, hirap at lakas ay ating ibubuhos. Thank you. Alay, tulad ba na itong si Lolo? Ay kita datanda na parang merong nabubuhong pangarap na gusto niyang maabot. Abay, pagkakasipag namang matanda ay kung siya ay nagpapahinga na lang sa bahay ay siguro naman ay matutuwa ang kanyang mga anak. Pero hindi po nawawala ng pag-asa. Meron din po pangalang pangarap yung ganitong may edad na nangangarap pa rin. Bakit pinuputol niya yung yan ay puno ng saging at kanyang tinataga. Ano kaya ang binabalak ni Lolo para sa kanyang mga pangarap? Siguro po kanyang ibubuwal yan at siguro po pagkukuhanan, pagpapatutubuan ng kabute. Ganyan lang nakakita ko sa YouTube, pinubulok yung puno ng saging at pinapatubuan ng kabute. Teka, bakit nataga niya sa kabila ang palagay ko po nilalagyan niya ng hagdan, nilalagyan niya ng baitang yung puno ng saging at balak po yata niyang akyatin. Ayan nga po't nakakaakyat siya. Sa edad niya ngayon parang unggoy. Kung yan po mahulog di kawawa naman po ang kanyang mga anak at siyang magpapagamot. Ang edad na mayroong pangarap talagang gustong maabot at gustong makuha. Inaakyat niya ang puno ng saging pagkataas-taas. Ano ang gusto nitong mangyari? Panoorin natin mabuti ang kanyang ginagawa at parang hirap na siya maabot yung kanyang gustong maabot. Parang algay niyuyugyog. Bakit niyuyugyog? Siguro may bunga ito na malaki. Ayun nga po at nakikita ko na. Talaga naman tong si Lolo talagang makukuha niya na ang pangarap niyang makuha. Niyuyugyug pa para bumaba. Kita nyo na kahit na naman pala may edad na hindi pa rin nawawala ng isip. At ang ulirat niya talagang matalim pa, nahahasa pa ang kanyang utak. Tingnan nyo naman mga itong ginagawa ng matandang ito. Malakas pa talaga naman pong kaswerte ng magiging ng mga anak nito. Nahul. Kita bakit binibit-bit pa. Talagang malakas pa yung matanda na yun ang pangarap niyang nakuha, yung bunga ng saging. Di meron na siyang makakain. Talaga naman pong ibig sabihin ayan ang kanyang pangarap na makuha yung saging natupad. Ayun mga idol, ito na siya, nakauwi na po ang matanda. Meron na siyang makakain. Meron na siyang nakuha na ang mga biyayang kanyang ibig.
Ayun mga idol, ang kanyang nakuha, saging. Ayun pala mga idol ang mensahe ng video na ito. Ay kung ikaw ay daw ay mayroong pangarap na gustong maabot, aba ay di pagsikapan mo, maghihirap ka, papatulo ka ng pawis, at talagang pagsisikapan mo makuha ang iyong nais na marating, maabot, ay talagang mahirap bago marating at makuha ang isang pangarap. Ay tulad ba ng matanda na ere, ay sa edad niyang 62 anyos, ay digay lolo na. Ay hindi nagsasawa na makuha ang kanyang ibig. Ay napakasipag ay kung kayo baga ay kakaedad ng ganyan ay kaya nyo pang gawin ito. Ay malakas pa yan si Lolo. Oh. Bagay senior na. Ay ang alam ko ang pag senior niya ay naman nanatili na lang sa bahay. Eh pero ito si Lolo ay talagang nagtsatsaga talaga. Magkaroon lang ng income o kaya pagdagdag sa kanyang kabuhayan. Oh. Kita nyo nga eray. Nagsisikap pa rin si Lolo. Ay ano nga ay pagkakasarap-sarap niyan sa aming probinsya. Ganyan inilalaga namin at nilulupak. Ay binabayo namin sa lusong ay tsaka nilagyan ng gatas, asukal at tsaka binabayo sa lusong. Ay talaga naman pong pagkasarap-sarap. Ay pagkayan ay nahinog naman po ay napakaganda ring gawain na banana cue. Oh ay napakasarap niya. Pwede din naman po yan na lagyan ng yelo pag nilagat yung hinog na, lalagyan ng yelo at gatas ay pagka tag-araw ay yan po ang aming mini-merienda. At pag minsan naman po wala lang kaming makain na kanin, ay yan na po ang pamalit sa aming bigas. Ay yan po minsan nagluluto kami ng kanin ng bigas ay isinasahog po namin yan. Ay ginagayat po namin ng pino at yan ay pag naikisa namin sa bigas ay bagay di dumadami yung kanin. Ay kami mag-anak ay nabubusog na doon sa isang gatang na sinaing. Ay ilan po naman kami noon ay digap ito. Ay pag nakasamahan namin ng isang piling na saging ay di yung sinaing namin isang gatang ay di puno na yung kaldero. Oo ay kahit wala namang ulam at kahit tuyo lang ang ulam tsaka bagoong, sasabawan ng bagoong abay di nakaraos na ang aming pagkain. Ay ganun po ang nangyayari sa amin noon. Kinikisa namin yan sa sinaing. Okay tayo pwede di maraming pagkain si Lolo. At saka isa pa, natatandaan ko noong kami maliliit, ay ako edad na 7 taon ay titiba kami ng saging ay dadalhin namin yan sa luksuhin doon sa palengke, sa bagsakan po ng mga gulay sa palengke po. Ay hindi po kayo maniniwala ay hindi lamang pong 10 kilometro yung nilalakad ko. Aba yan ay aking pingga sa balagwait. Binabalagwait ko po at ako'y naglalakad po. Ay siguro po 2 buwig ang aking daladala noon. Ay siguro po mahigit 2 oras ang aking nilalakad bago po makarating doon sa paradahan. Ay kung saan po ibibilhin sa akin yung saging na sa halagang 25 pesos lang po yung 100. Aba, ay gano'n naman po kabigyat yan yun 25 pesos lang yung 100 kapiraso niyang saging, ay may pasubra pa. Ay ayaw nila nang bibilhin kong payat yung saging mo. At saka may dagdag pa. Gano'n, ang hirap namin po.
Talaga naman po sakripisyo. Ay bago naman kami makakapagpataba ng saging ay buwan din naman ang dumadaan at lumilipas. Ay talaga pong pahirap. Salamat po.